For today's video, bago nga muna ang lahat, magluluto na muna ako ng aming uulamin para tanghalian. At dahil nga dyan, nahirapan na naman ako na mag-isip kung ano na naman ang lulutuin kong ulam. Dahil mahirap nga naman talaga mag-isip, pero mas lalong mahirap kapag wala kang pambili. Buti na lang talaga, Bisaya akong tao, kaya naman naisip ko nga lutuin ngayong araw, halang-halang. At ito na nga mga guys, nahiwa ko na rin yung aking mga kakailanganin. Hindi ko na nga pinakita sa video kung paano ko hiniwa ang mga ito, dahil alam ko naman na alam nyo na mga guys. Ang mga sangkap na ito ay hindi talaga mawawala kapag tayo ay nagluluto. At syempre, nangunguna na nga dyan ang bawang at sibuyas na pula. Ito naman yung dahon ng sibuyas at gagamit rin ako dyan ng luya. Pero nasa inyo pa rin yun mga guys kung ayaw nyo naman ng luya. Pero ako kasi nakasanayan ko na rin talaga magluto na mayroong luya palagi. At gagamit din ako dito ng isang piraso ng red bell pepper. Dahil halang-halang ang lulutuin ko mga guys, kaya naman maglalagay rin ako dito ng sili. Pero 2 piraso nga lang yung ilalagay ko at ito naman yung dahon ng sibuyas. Hiniwa-hiwa ko lang din ito at hindi ko na pinakita sa video. At ito na nga mga guys, papakita ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga parte ng manok na aking gagamitin. Ito yung atay ng manok. Syempre bago ang lahat, ito ay nilinisan ko muna ng mabuti. Pangalawa, ito naman yung buong hita ng manok. Hiniwa ko lang din ito ng maliliit. Mas masarap kasi ang halang-halang mga guys kapag yung gagamitin yung manok yung medyo may buto-buto. At ito naman din yung isaw ng manok. Ginawa ko nga dito ay nilinisan ko muna ito ng mabuti. Kung mapapansin nyo nga rin yan dyan guys, ganito na yung ating isaw dahil ito ay pinakuluan ko na. Ginawa ko ang linis dito, binabad ko muna ng 2 beses sa tubig na may asin para mawala talaga yung amoy, tsaka binanlawan ko lang ito ng mabuti para hindi maalat. At ito naman din yung balon-balunan ng manok mga guys. Kung paano ko nga nilinisan yung isaw, ganun din ang ginawa kong linis dito sa balon-balunan. Nakalimutan ko lang talagang bumili ng panang manok at liig para kompleto sana mga guys, kaso nakalimutan ko. Medyo makakalimutin na rin kasi talaga ako, charot. Dito na nga, sinalang ko na rin yung kawali at hintayin ko lang na uminit yung ulo na, charot. Este yung kawali. Dahil mainit na nga yung ulo na, este yung kawali, kaya naman naglagay na ako ng mantika. Kunti lang yung nilagay ko, yung tama lang na mag-isa, yung mga ricados. Pero nasa inyo pa rin yun mga guys, kung gusto nyong ubusin yung isang bote ng mantika, charot. Ito na nga mga guys, dahil gusto kong subukan na maubos talaga yung pasensya niya kung hanggang saan. Kaya naman, hintayin ko lang ulit na uminit yung ulo niya, este yung mantika. At ito na nga mga guys, seryoso na to, hinintay ko lang talaga na uminit yung mantika. Nang makalipas nga ang maraming taon, wakas, mainit na rin yung mantika. Kaya naman, inumpisahan ko na ang pag-isa. Una ko ang nilagay dyan yung bawang, sunod yung sibuyas na pula. Inunod ko na rin na nilagay yung dahon ng sibuyas, pati na rin yung luya. Sunod ko na nga sila na nilagay, baka kasi masunog yung bawang. Ginisa ko nga lang yan dyan ng mga ilang minuto hanggang sa tuluyan na lumabas yung mga espiritu. Este yung aroma pala nito mga guys. Pero bago nga mangyari yun, maghintay lang muna ako ng maraming taon pa. Este maghintay lang muna ako ng mga ilang minuto. Sabi nga nila, kapag gusto mo daw yung isang bagay, kailangan mo talagang maghintay ng matagal. Ganon daw talaga yun mga guys. Ito na nga mga guys, sa haba ng panahon ng paghihintay ko, sa wakas lumabas na rin yung mga espiritu ng mga ginigisa ko. Este yung aroma ng mga ginigisa ko. Una ko nga palang ginisa dyan mga guys, yung atay ng manok. Sunod ko naman na ginisa yung hita ng manok na hiniwa-hiwa ko lang ng medyo maliliit. Saka hinalo-halo ko nga lang muna yan dyan para sa ganun kumapit talaga yung mga spices sa manok mga guys. Ginisa ko nga muna ng mga ilang taon, este ng mga ilang minuto. At ito na nga, sa haba ng panahon na paghihintay, sa wakas, sunod ko na rin na ginisa yung balon-balunan, pati na rin sinabay ko na yung isaw ng manok mga guys. Para sama-sama na nga sila lahat together. Saka hinalo-halo ko lang muna ito ng mga ilang minuto pa para sa ganun kumapit talaga yung mga espiritu, este yung mga aroma ng spices. At habang ginigisa ko nga ito mga guys, grabe ang bango niya, nakakatakam talaga. Bigla tuloy ako nagutom kaso hindi pa nga luto. Mabuti na lang talaga ito yung naisipan kong lutuin para ulam namin ngayong buong araw. At nang matapos ko ang maigisa, tinakpan ko lang muna para sa ganun ay medyo lumambot yung karne. At nang makalipas nga ang ilang taon nagdaan mga guys, kaya naman sisilipin ko lang at kukumustahin ko yung aking niluluto. At ito na nga, medyo nasa gitna na tayo ng pagkakaluto. Kaya naman, hinalo-halo ko na muna, baka kasi dumikit at nasunog na yung ilalim. Grabe talaga mga guys, sobrang nagugutom na talaga ako habang nagluluto. Namimiss ko lang din talaga yung ganitong luto ng Bisaya. At habang kalahati pa lang nga ang pagkakaluto, naglagay na ako dito ng konting asin para habang patuloy ko nga ito na niluluto ay medyo malasa na. Saka hinalo-halo ko lang muna ito para sa ganun kumapit talaga yung lasa.
tasa. At pagkatapos, naglagay lang ako dyan ng isang tasa ng tubig para medyo may sabaw ng kaunti. Pero nasa inyo pa rin yun mga guys. Kung mahilig talaga kayo sa sabaw, pwede kayo magdagdag na marami pang tubig o di kaya punuin nyo na rin yung kawali. Charot! Pero para sa akin nga mga guys, ay okay na yung ganito kadami ng sabaw. Medyo hindi rin kasi ako mahilig sa sabaw. At bago ko nga ito papakaluan at tuluyang maluto, maglagay lang muna ako dito ng pangpalasa mga guys. Alam nyo na kung ano to, chocolate cubes. Charot! Siyempre, para mas lalong masarap at malinamnam yung akin niluluto mga guys. Kaya naman naglagay lang ako dyan ng Knorr chicken cubes. Saka tinakpan ko lang muna at hayaan na kumulo para sa ganun ay tuluyan na maluto. Saka maghintay lang ulit ako ng mga ilang taon pa. At nang makalipas nga, maraming taong nagdaan mga guys. Sa wakas, ito malapit na rin sa katotohanan. Kaya naman, muli ko itong binuksan at kukumustahin ko lang yung akin niluluto. Saka hinalo-halo ko lang muna. At ito na nga mga guys, sa haba-haba ng panahon ng paghihintay, sa wakas, lumambot na rin yung kanyang puso. Charot! At dahil malambot na nga ito, kaya naman sunod ko na rin na nilagay yung red bell pepper. Saka hinalo-halo ko lang din muna para sa ganun ay hindi mabigla. Charot! At kung nagustuhan nyo nga yung recipe kong ito, pwede nyo rin gayahin. Basta gumamit lang kayo ng paborito nyong parte ng manok. At ito na nga yung 2 piraso ng siling pula. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Kung gusto nyo nga talaga ng mas maanghang pa dito, pwede kayo magdagdag ng mas marami pang sili. Para sa akin, okay na ako dito sa 2 sili mga guys. Baka kasi sa sobrang anghang ay hindi ko na malunok. Hindi kasi ako malakas talaga sa maanghang. Dahil luto na rin naman yung karne ng manok mga guys. Kaya naman sunod ko na rin na nilagay yung dahon ng sibuyas. Saka hinalo-halo ko nga lang muna yan dyan para lahat sila pare-parehas ng amoy. Walang labis, walang kulang. Charot! At kung kayo ay mahilig uminom, tamang-tama nga ito para sa pulutan mga guys. Dagan nyo lang ng mas marami pang sili para doon sa kasama mong tirador ng pulutan para sa ganun ay hindi na agad-agad mauubos. At dahil malapit na nga ito na maluto mga guys, kaya naman tinikpan ko lang muna. Medyo nakulangan nga ako sa timpla kaya naman dinagdagan ko pa ng kaunting asin. Saka hinalo-halo ko lang para talagang walang labis, walang kulang. Charot! At kung balak nyo nga mag-inom ngayong araw, subukan nyo yung ganitong luto mga guys. May ulam ka na, may pulutan ka pa. Saka tinakpan ko lang muna ng mga ilang minuto pa para sa ganun maluto yung red bell pepper at yung dahon ng sibuyas. Oh, sa mga nagtatagay ngayon dyan, shout out sa kasama mo na tirador ng pulutan. Charot! At ito na nga mga guys, sa wakas, natapos na rin akong magluto ng ulam namin para ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang recipe ito, pwede mo rin itong subukan. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye!